Dadako po tayo sa ating aralin. Ang pag-aaral po natin ngayon ay tungkol sa presensya ng Diyos. At ito bang pangungusap na ito o itong title natin ito ay akma kaya ito sa atin ngayon? Naniniwala ka po ba na ang Panginoon ay sumasa iyo? Naniniwala po ba tayo na the Lord is with us? Ang version po ng Biblia na ating gagamitin ay sa Tagalog, ang bagong ang Biblia at Revised Tagalog Popular Version. Yung English naman po na salin ay New American Standard Bible. Bilang mga mananampalataya, marami sa atin inaangkin ito, no? At totoo naman na sumasa atin ang Panginoon at matitiyak lalo natin ito kung tayo po ay merong biblical na basihan ng ating pananampalataya sa Diyos. At upang mas maunawaan po natin, isinasabuhay natin at mas maging mulat pa tayo sa ibig sabihin ng presensya ng Panginoon na sumasa atin, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos na ating mababasa ngayon. Sinabi nga po ng Diyos kay Gideon sa Judges chapter 6 sa verse 12, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw na magiting na mandirigma. The angel of the Lord appeared to him, kay Gideon po, and said to him, the Lord is with you, O valiant warrior. So, ang kausap diyan ng Diyos sa pamamagitan ng anghel ay si Gideon. Si Gideon po ay tinawag or may calling. Si Gideon may calling ang Diyos. At eventually, sa daloy ng kasaysayan ni Gideon, naging leader po siya at naging hukom siya ng Israel. Ang background po na nitong chapter 6 na ito, yung karaniwang ginagawa at pamumuhay ng mga Israelita noon, na kapag sumasagana sila sa pagpapala ng Diyos, nakakalimot sila sa Diyos. At kapag nakakalimot sila sa Diyos, paparusahan sila. Ipapasakop sila ng Diyos sa ibang bayan. Tapos ang mangyayari sa mga Israelita, tatawag ulit sila sa Diyos. At kapag maayos na naman, may kapayapaan na naman sila, sagana na naman sila, makakalimot na naman sila at makakagawa na naman ng kasalanan sa Diyos. And ang gagawin ulit ng Diyos, papahirapan sila ng Diyos. At makakaalala ulit sila. Then tatawag ulit sila sa Diyos. Parang cycle yung ginagawa ng mga Israelita noon. Dito nga po sa mga hukom sa chapter 6, nagkasala muli yung bayan ng Israel sa Diyos. Kaya hinayaan sila o kaya ibinigay sila ng Diyos sa mga Midianita, yung kaawayan ng Israel. Binigay ang mga Israelita sa mga Midianita sa loob ng maraming taon. Basahin po natin yung verse 1. Dito pa din po sa chapter 6. Gumawa ng masama ang mga anak ni Israel sa paningin ng Panginoon at ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Midian ng 7 taon. 7 taon pala na ibinigay yung mga anak ni Israel sa kamay ng Midian. So, basahin po natin itong talatang ito sa Revised Tagalog Popular Version. Sabi po dito, muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita. Kaya't sila'y hinayaan ng Panginoon na masakop ng mga Midianita sa loob ng 7 taon. No? So sa panahong ito, yung pagkatawag kay Gideon, ibinigay sila ng Diyos sa mga Midianita. At itong mga Israelita, pinapahirapan ng mga kaaway. No? Pinapahirapan itong mga taga-Israel, itong mga Midianita. Kapag nagtanim sila, tapos umani, kukunin lahat yon ng mga Midianita. Lahat ng alagang hayop nila, yung mga bunga o mga tanim na inaani nila, yung kabuhayan nila, kinakamkam ng mga Midianita. Ganon kahirap ang buhay nitong mga Israelita na ito noon. Ganito po yung mababasa natin sa verse 4 hanggang 6 po. Sabi po dito, nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may Gaza. Wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat, pati ang mga tupa, baka at asno.
sa Nasbi, so they would come against them and destroy the produce of the earth as far as Gaza, and leave no sustenance in Israel, as well as no sheep, ox, or donkey. Sa verse 5 at 6, dumarating silang parang makapal na balang kasama ang kanilang mga baka, tolda at mga kamelyong hindi mabilang sa dami, at sinisira ang lupain. Walang magawa ang mga Israelita, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. So ganyan yung sitwasyon ng mga Israelites, no, na walang magawa laban sa mga kaaway nila. Kaya nung panahong ito na tinawag ng Diyos si Gideon, gumigiik si Gideon ng trigo noon para sa pagkain nila, at patago yung ginagawa niyang pag-iik. Yung paghahanap buhay niya para may makain sila, patago para hindi makamkam, para hindi makuha, para hindi masamsam ng mga Midyanita. Makikita natin na ganon kalala or kaya napakahirap ng sitwasyon nila. Sabi po sa verse 11, diyan pa rin sa chapter 6 ng mga hukom, dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas, nabuhat sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midyanita. So, ganyang kahirap yung sitwasyon nila, no? Para lang di maagaw, para lang di makuha ng iba, patago siya sa kanyang pag-iik. At dito nga po, tinawag ng Diyos si Gideon. So, isipin po natin yung sitwasyon nila noon sa pagpapahirap sa kanila ng mga Midyanita, pati yung mga yung mga ibang lipi sa paligid nila, pinapahirapan din sila. Tapos sasabihan si Gideon ng anghel, no, na sabi ng anghel, ang Panginoon ay sumasayo sa kabila ng pagpapahirap sa kanila ng mga kaaway nila. So paano tatanggapin ni Gideon yun na sumasa kanya ang Diyos kung maging sa paghahanap buhay nga niya, patago na niyang ginagawa. At bilang Israelita, halos hindi nila nararamdaman ang Diyos dahil sa pang-aalipin sa kanila ng mga ibang bayan, lalo na itong Midyanita. Sa ganyang background po ng ating kwento, sa kahalintulad na paghihirap o kaya sa kahalintulad ng mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga Israelita noon or kahit sa mga kasaganaan, nararamdaman din ba natin yung presensya ng Diyos? No? Nararamdaman ba natin or sumasa atin ang Panginoon? Lalo na kapag nasa lugar or nasa panahon or nasa kalagayan tayo na naghihirap. Nararamdaman ba natin na sumasa atin ang Panginoon or baka nagdududa tayo? Sabi nga po ni Gideon, matapos sabihin sa kanya ng anghel na magiting na mandirigma, ang Panginoon ay sumasayo. Sabi po sa verse 13, ito yung sagot ni Gideon. Sinabi ni Gideon sa kanya, subalit Ginoo, kung ang Panginoon ay kasama namin, bakit ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? Nasaan ang lahat ng kanyang kamanghamanghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga ninuno na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon itinakwil kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Midyan. So, sabi ni Gideon sa anghel ng Diyos, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? Asa na yung mga kamanghamanghang gawa na nabalitaan namin, narinig namin? Now, and where are all His miracles na sinabi sa kanila ng mga ninuno nila? So, ano ba itong mga narinig ni Gideon sa kanyang mga ninuno na mga kamanghamanghang gawa ng Diyos sa mga Israelita? Noon po, no, bago sila at hanggang mailabas sila sa Egypt, di ba? Yung mga miracles na ginawa ng Diyos doon, nagpadala ng salot ang Diyos sa Ehipto, pero hindi na pinsala yung mga Israelita sa dami ng salot na yon. Tapos hinati ng Diyos ang dagat para lang makatakas sila.
So, isa na namang kamanghamanghang gawa yun. At sa ilang po or sa disyerto, sa kanilang paglalakbay, merong araw-araw na pagkain na nahuhulog sa kanila. Nakakainom sila ng tubig na bumubukal sa bato, nakakain sila ng karne sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng Diyos ng mga ibon or kaya ng pugo. So, gano'n, no? At napakarami pang mga kamanghamanghang gawa ang ginawa ng Diyos para sa kanila. Nasa panahon ngang ito ni Gideon, no, nagtatanong siya kung kasama daw po nila ang Panginoon. Sabi niya, kung ang Panginoon ay kasama namin, bakit wala na? Bakit wala na nung mga miracles? Wala na nung mga kamanghamanghang gawa? Pagbulay-bulayan po natin ito mga kapatid, no? At pag-isipan natin kung anong aral ang akma sa atin ng mga panahon ngayon. May mga tao po kasi hindi naniniwala sa presensya ng Diyos, hindi naniniwala na sinasamahan sila ng Diyos hanggat hindi nakakakita o kaya hanggat hindi nakakasaksi ng himala o kaya hindi nakakakita ng kamanghamanghang gawa ng Diyos. O may mga ilan po kasing ganyan. No? Kaya bulay-bulayan po natin ang talatang ito. Ano ba yung aral na akma para sa ating kalagayan ngayon? Ang unang punto po ng ating pag-aaral, number 1, ang presensya ng Diyos ay hindi laging tungkol sa kamanghamanghang gawa niya. Yung Panginoon ay suma sa atin, hindi laging tungkol sa kamanghamanghang gawa niya. Ibig sabihin po, bagamat ang Diyos ni Moises ay ang Diyos din natin ngayon, yung Diyos na gumawa ng kamanghamanghang gawa sa mga Israelita, ay yun din yung Diyos natin ngayon. Hindi ibig sabihin na kailangan pa rin niya, ng Diyos na magpakita sa atin ng kamanghamanghang mga gawa niya para maniwala tayo na mayroong Diyos. Hindi kailangan ng ating Diyos na magpakita sa atin ngayon ng mga kamanghamanghang gawa niya para maniwala tayo na sumasa atin ang Diyos. Kumbaga tapos na yun eh. Nagawa na ng Diyos ang sapat sa Old Testament. Nagawa na niya yung sapat na mga kamanghamanghang gawa. At nagawa na rin po ng Panginoong Hesus ang sapat na mga kamanghamanghang bagay kasama yung mga apostol para maniwala tayo ngayon na sumasa atin ang Diyos. Minsan po or madalas, marami din sa atin nakakalimot sa presensya ng Diyos dahil nagiging pangkaraniwan na lang yung tingin natin sa mga bagay-bagay na gawa ng Diyos. Na paano ba natin makikita ang Diyos? Alam natin, walang makakita sa Kanya eh. Alam natin, espiritu ang Diyos. At sa pisikal na kalagayan, walang may kaya sa atin, walang may kakayahan sa atin na makita ang Diyos. Pero, paano ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang presensya? Hindi po sa mga kamangha-mangha ng gawa. Hindi na po sa mga supernatural na mga bagay. Yan pa yung tatalakayin natin. May dalawa po tayong kasagutan dyan. Yung sa question na paano ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang presensya. So, una po, sa mga nilikha niya. Ang presensya ng Diyos ay hindi laging tungkol sa kamanghamanghang gawa niya, kundi una sa mga nilikha niya. Sabi po sa Romans chapter 1 sa verse 20, mula pa nang likhain ng sanlibutan, ang Kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na Kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. For the invisible things of Him, from the creation of the world, are clearly seen. Yung presensya ng Diyos, hindi laging sa mga himala tayo dapat tumingin. Naobserbahan natin ang ating mga sarili, no? Minsan po, hinahanap natin ang Diyos sa mga worship service natin. Minsan, hinahanap natin ang Diyos sa mga worship places natin. Kapag may kamangha-mangha tayong nakikita or nararamdaman. Minsan po, may mga nakakausap ko ganito eh. Sa kanyang pagsamba,
Feel niya daw po ang presensya ng Diyos kasi sa tuwing nag-aawitan sila, kapag napupunta siya doon sa lugar na yon, talagang kinikilabutan at nilalamig daw siya. Na kapag wala daw po yung mga ganong feeling or signs sa isang worship service o kaya sa isang worship place, nalulungkot siya kasi hindi niya raw po ramdam ang presensya ng Diyos. So, hindi po ganon, no? Hindi ganon ang ibig sabihin na sumasa atin ang Diyos, na ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Kahit walang miracle, kahit merong miracle, or wala, mananatili ang presensya ng Diyos. Kahit walang kamanghamanghang or supernatural na experience or pangyayari, mananatili ang presensya ng Diyos. Diba? Halimbawa, kapag nakita mo yung sun, yung araw, or yung buwan, no, yan po ay gawa ng creation ng Diyos, di ba? Sign iyan na may Diyos. May ulan, may dagat, naririnig mo yung agos ng ilog, nakakalanghap ka ng hangin. Kapag nakakakita ka ng mga bagay na tanging Diyos ang makakagawa, iyan po ay pagkilos ng Diyos sa atin. Na hindi natin kailangan ng mga miracles, hindi natin kailangan ng mga supernatural na mga things para maniwala sa Diyos. May mga tao po naghahanap ng mga himala. May mga tao naghahanap ng mga supernatural things bilang ebidensya ng presensya ng Diyos. Kakahanap ng mga supernatural things yung para maramdaman nila yung presensya ng Diyos. Nakakalimutan na nila na yung mga natural things na naghahayag ng pagka-Diyos ng Diyos na isasantabi nila. Diba kapag gumising tayo mula sa pagkakatulog, pagkilos yan ng Diyos eh. Kapag nandiyan yung pamilya mo, kapag nakakain tayo, minsan po or oftentimes, meron sa atin naghahanap ng mga kagilagilalas na bagay para maniwala sa presensya ng Diyos. Pag pumula yung buwan, diba? O kaya nagdilim yung araw, kapag merong imahe sa pader, kapag may hindi maipaliwanag na bagay, titirikan niya ng kandila, tatayuan niya ng altar, dadasalan niya, pupunasan ng bimpo, paniniwalaan na nandun ang presensya ng Diyos. Minsan po may mga ganyan sa atin na naghahanap ng mga kagilagilalas na bagay para maniwala sa presensya ng Diyos. Hindi po sa mga ganyang bagay natin mahahanap or dapat hinahanap ang presensya ng Diyos. Kasi kung ganyan po tayo mag-isip, kailangan natin yung patuloy na pag-aaral ng Biblia para matuto tayo, para lumago tayo sa kaalaman patungkol sa Diyos. Dahil sa Biblia po, inihahayag ng Diyos ang kanyang presensya. So, ikalawa po, no? Paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang presensya? Yung una sa mga nilikha niya. So, titingin tayo sa mga natural na things na mga gawa ng Diyos, mararanasan natin, mararamdaman natin ang presensya niya. Pangalawa, sa pamamagitan ni Jesus at ng Biblia. Sinabi ng Panginoong Jesus na yung Old Testament po ay naghahayag ng mga patungkol sa Panginoong Jesus. Mababasa natin ito sa Lucas chapter 24 sa verse 27. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan concerning himself in all the scriptures. Kaya kapag nagbabasa po tayo ng Old Testament, ang mahayag sa atin ay tungkol kay Jesus. Ang mahayag sa atin ay tungkol sa ating tagapagligtas na ipinangako ng Diyos. Ayan yung kapag nagbabasa tayo ng lahat ng mga kasulatan. At sa New Testament naman po, ang pakilala ni Apostol Juan sa ating Panginoong Jesus, sabi po dito sa John chapter 1 sa verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Pinahayag naman dito ni Apostol Juan na si Jesus po ay ang salita.
na si Jesus ay kasama ng Diyos at nilikha ang lahat sa pamamagitan at dahil sa Panginoong Jesus. Lalo na kapag binasa pa natin yung kabuuan ng chapter 1 na yan. No? At sinasabi din sa kabanatang ito na ang salita ay Diyos. Hindi natin mababasa po yun. So yan yung pagpapahayag ni Apostol Juan tungkol sa Panginoong Jesus. Sa sulat naman ni Apostol Pablo, dito sa Colossus chapter 1 verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. So sa pamamagitan ng mga binasa nating talata, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang presensya. Lahat ng ito nakasulat sa Bible. Ang taong lumalago sa pananampalataya sa Diyos ay taong naniniwala kay Jesus sa pamamagitan ng Biblia. At sa pagkahayag sa atin ni Jesus, nararanasan natin ang presensya ng Diyos. Kasi nga po, ayon dito, ang Panginoong Jesus, ang image of the invisible God. Kahit wala pong mga kamangha-mangha, kahit walang mga nakakakilabot na pagkaramdam, kahit wala yung mga madamdaming musika at madamdaming mga lugar, kahit wala yung mga pananalita na hindi natin maintindihan, o kaya mga himala, kahit wala ang mga yan. Pero kung may Biblia at nahahayag sa atin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia, sumasa atin ang presensya ng Diyos. Daanan po natin na mabilis yung kwento tungkol kay Tomas. Mapapag-aralan kasi natin ito sa sermon series natin sa Gospel according to John tuwing Sunday. Silipin natin yung ilang detalye. At syempre po, yung full na pag-aaral natin dito, na sinusubaybayan natin ngayon sa ating gawain tuwing Sunday lessons natin. No? So si Tomas po, nagduda sa balita na muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita na at hindi ko nahawakan yung butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. Nakita ni Tomas, ipinako ang Panginoong Jesus, namatay, inilibing. May nagbalita sa kanya mga kapwa niya alagad na nabuhay ang Panginoon. Hindi siya naniniwala hanggat hindi niya raw na isusuot yung kanyang daliri sa mga sugat ng Panginoong Jesus. Hindi siya maniniwala na muling nabuhay ang Panginoon. So makalipas yung ilang araw, nagpakita ang Panginoon kay Tomas. Sabi ng Panginoong Jesus, tingnan mo ang aking kamay. Ilagay mo yung kamay mo sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sabi ng Panginoong Jesus, maniwala ka. Saka pa lang, nung panahon na yun, saka pa lang naniwala si Tomas. Kaya sabi ni Tomas, dito niya binanggit niyang, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, kay Tomas, sa verse 29, sa chapter 20 ng sulat ni Apostle John, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Kahit hindi natin personally nakita na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay, pero dahil sa Biblia, nakikita natin ang pangyayari at kung maniniwala tayo, ayon dito, blessed are they who did not see and yet believe. Mapalad ka daw po, sabi mismo ng Panginoon, kung naniniwala ka sa Kanya, kahit hindi mo siya nakita literally o physically na siya ay muling nabuhay, pero naniniwala ka. Paano tayo naging mapalad? Diba tayo po kasi ng mga makasalanan? Tayo na nararapat sa parusa ng Diyos dahil sa mga kasalanan natin. Isinugo ng Ama ang Panginoong Jesus bilang kapalit natin. So, ang Panginoon ang naging kabayaran para sa atin. Siya ang umako ng parusang para sa atin. At tayo mula sa kapahamakan, mula sa kadiliman, inilipat tayo sa kaligtasan, inilipat tayo sa kaliwanagan. Namatay ang Panginoong Jesus at muling nabuhay para tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng bagong buhay. Diba isa yung kagilagilas na gawa ng Diyos na inihahayag sa atin ng Biblia? Ang patungkol sa pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Diyos para maligtas tayo at magkaroon ng pagbabago sa buhay. Mula sa pagiging kaaway, pinagkalooban tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos.
na maging kapwa tagapagmana ng ating Panginoong Hesus. Dahil kay Hesus, mula sa kinapupuutan tayo ng Diyos, tayo po ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Yan po yung kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos na sa atin ay tumubos. At dahil dyan, blessed tayo, mapalad tayo. Sa pagbabasa natin ng Biblia, di ba nahayag sa atin si Jesus? At kung tayo po ay sumasampalataya kay Jesus, ayon po dito, mapalad tayo. Kalawang punto po sa ating pag-aaral ng ang Panginoon ay sumasayo, maging kamanghamanghang gawa ng Diyos. Kung talagang makakatulong sa atin ang makakita ng mga kamanghamanghang gawa ng Diyos para masabi nating may Diyos at sumasa atin siya, sa halip na maghanap tayo ng mga himala, tayo po ang maging miracle ng Diyos patungo sa iba. Sa halip na maghanap tayo ng mahati din ang dagat, makakita tayo ng ganon, o kaya malaglag mula sa langit ang ating mga pagkain araw-araw. Sa halip na maghanap tayo ng mga supernatural na mga pangyayari, tayo po ang maging kamanghamanghang gawa ng Diyos. Si Gideon po sa ating pinag-aaralan sa Book of Judges, naging isang miracle ng Diyos sa bayan ng Israel. Sabi po sa Judges chapter 6, sa verse 15, sinabi niya sa kanya, "Ngunit Ginoo, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aking angkan ang pinakamahina sa Manases, at ako ang pinakahamak sa sambahayan ng aking ama." Sinasabi niya, sabi ni Gideon, "Ako ang tinatawag mo, Panginoon, para mailigtas ang Israel. Ako nga yung pinakahamak sa pamilya namin. Tapos yung angka namin ang pinakamahina sa Manases." Pero sa chapter 7 po, pag binasa natin yung mga kasunod dyan, nagtagumpay si Gideon laban sa mga Midianita. Sa pagsunod niya sa mga instructions ng Panginoon, natalo nila ang Midianita. At hindi man siya fully nagtagumpay dahil sa huling bahagi ng buhay niya, medyo sumablay na rin po siya. Pero sa aklat po ng Hebreo, napasama si Gideon sa Heroes of Faith. So yung aral na kukunin po natin tungkol dito kay Gideon, habang sumusunod siya sa Diyos, naging miracle siya sa Israel na nakalaya sila sa pagkaalipin sa Midian, sa mga Midianita. Mula sa pinakahamak sa sambahayan, mula sa pinakamahina sa kanilang angkan, naging matagumpay na leader at hukom si Gideon sa Israel. Ganon din po sa atin, no? Sa halip na magtanong tayo o kaya maghanap tayo ng mga himala para maniwala sa calling at presensya ng Diyos, tayo po ang maging kamangha-mangha na gawa ng Diyos na kapag nakita tayo ng iba, nagtataka sila. Nababago tayo. May nakikita sila paunti-unti, tuloy-tuloy. Nababago tayo. Hindi natin kailangang makagawa ng mga supernatural na mga bagay, no? Hindi kailangang may magawa tayong super or extra special. Ang kailangan po, mabago ang masamang pamumuhay natin. Sabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat naman po, sa unang Pedro chapter 4, sa verse 3, "Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintil, kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan." Sapat na raw yung mga panahong iyan na inaksaya natin, na for the time already past is sufficient for you to have carried out the desire of the Gentiles, having pursued a course of sensuality, lust, drunkenness, drinking parties, carousing, and abominable idolatries. Kung dati po tayo ay lasinggero, ngayon ay hindi na. Kung dati po ay marami tayong masasamang bisyo, ngayon ay hindi na. Kung dati ay sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, ngayon ay hindi na. Kung dati po tayong sugarol, o kaya
Mahilig tayong makipag-away. Ngayon, hindi na. Nawawala na yon paunti-unti. Nawawala na yung mga ganyang binabanggit dito. Nababago na. Hindi na tayo namumuhay sa masamang nasa ng laman. Hindi na tayo nag-aaksaya ng oras at panahon sa mga gawain ng hindi mga mananampalataya. Kapag tinignan yung buhay natin, makikita na isa na tayong tao na binabago ng Diyos. Muli po sa halip na maghanap tayo ng mga himala o kaya maghanap tayo ng mga kagilagilas na gawa ng Diyos, tayo po ang maging kamangha-manghang likha o gawa ng Diyos. Nabago na tayo dahil kay Kristo. Sa Ephesians chapter 2 sa verse 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Kung dati, ang nangingibabaw ay pride, selfishness, hatred, mga makalaman yung nangingibabaw sa atin dati, ngayon po, unti-unti, nababago na. Nababawasan hanggang mawala. Nagiging katulad na tayo ng sa Panginoon. So, tayo po ang maging kasangkapan ng Diyos para sa ibang tao, para sa ating pamilya, para sa ating mga kaibigan, or para sa ating mga kakilala sa paligid natin, na tayo po ang maging instrumento sa lalapit sa kanila sa Diyos. Kung dati wala yan sa layunin natin sa buhay, kung dati wala tayong pakialam sa kaligtasan natin at kaligtasan ng ibang tao, ngayon iba na. Nabago na. Nauunawaan na natin yung dahilan ng pagkalikha sa atin at yung layunin ng Diyos para sa atin noon pa man. No? Yung bigyan ng karangalan ng Diyos at iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. At sa ating pagtatapos po, ang kamanghamanghang gawa ng Diyos na makikita natin ngayon ay ang ginawa ng Panginoong Hesus. No, yung magkatawang tao siya, naghirap, namatay sa krus, nabuhay maguli, umakyat sa langit sa kanan ng Diyos. Yung greatest miracle, no, kamanghamanghang gawa ng Diyos na makikita natin ngayon. Ito yung mensahe ng Ebanghelyo na bumabago kasi sa ating pagkatao. At sa ating pagbabasa ng Ebanghelyo, sa ating pagbabasa ng Biblia, sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, nawa nararanasan natin ang dakilang gawa ng Diyos na baguhin ang puso at buhay natin. At ang salita ng Diyos na dumating sa atin ngayon, sabi nga po, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw na magiting na mandirigma. Now, the Lord is with you, O valiant warrior. Hindi man natin matalakay or natalakay ang lahat diyan sa aklat ng mga judges o lahat ng aklat ng mga hukom. Ang makita naman po natin ngayon ay ang pagkatawag ng Diyos kay Gideon. Ang pagsama ng Diyos kay Gideon at ang pagtatagumpay niya habang sumusunod siya sa salita ng Diyos. Na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, sumasa atin ang Panginoon. Itinuturo or pinaalala sa atin na hindi sa mga supernatural things natin mararanasan ang presensya ng Diyos. Sapat po ang Biblia. Sapat po ang Panginoong Hesus at ang mga aral ng Panginoong Hesus para maranasan natin ang presensya ng Panginoon. At habang sumasa atin siya, pamuhay natin ang kalooban ng Panginoon na makita ng mga tao sa paligid natin yung ginawang pagpapatawad sa atin ng Diyos at yung ginagawang pagbabago sa atin ng Diyos. Na maging kamanghamanghang gawa tayo ng Diyos na iniukol na natin ang ating buhay sa paggawa naman ng mabuti. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Mapagpalang gabi po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi hanggang matapos po itong ating gawain ngayon.